Hello, hello! Dito na naman tayo sa inflation rate. Ayan, kumusta na kayo mga tanso? Nakakakain pa ba kayo ng maayos at maganda na bigas? Masaya ba kayo ngayon sa binuto niyong presidente na si Kuteng? Tingnan niyo ang bilis ng taas ng inflation rate ngayon. Month of August. Grabe. Baka marami ng mga tansong namamatay sa gutom. Pakinggan nyo. Kasi itong gobyerno kasi, wala sa ayos. Itong gobyernong ito, ang iniisip, puro increase ng budget. Puro gusto nilang pataasan ang budget nila. Hindi nila iniisip, hindi nag-focus sa mga bilihin na halos gumagapang na ang mga tao sa kamahalan ng mga bilihin, lalo na yung bigas. Tapos itong Congress, confidential fund ni Marcos, taas ng taas. Nag-approve na yung 10 billion niya na confidential fund. Ano yan? Hindi pwedeng ma-check. Saan magpunta ang pera na yan? Congress, tumataas ang budget. Lahat na lang nag-ahinsya, puro budget ang pinag-usapan. Imagine, puro nagdidiman ng increase na budget. Pero hindi nila iniisip yung mga ordinaryo at mga mahihirap na tao kung makabili pa ba ng isang kilo na bigas ngayon. Diyos ko Lord. Ano nang nangyayari sa Pilipinas? Wala na ba talagang pakiramdam itong gobyerno ngayon sa inyo, mga mahihirap, mga ordinaryong Pilipino? Pinabayaan na kayo ng kuting ng presidente ninyo Pakinggan nyo ito. Grabe. Bilihin at serbisyo nitong Agosto. Isa sa may pinakamalaking ambag dyan, mahal na bigas. 5.3% inflation. Ramdam niyo ba nitong Agosto ang pagmahal ng bigas? Basta ito lang sasabihin ko sa inyo, mga tanso. Tatawanan ko lang kayo hanggang matapos ang taon na ito dahil sa katarantaduhan ninyong binoto niyo yung presidente niyong yan. Tama. Yung Yes. nasarbit. Kamatis at tilapia, ilan lang yan sa mga nagmahal na pagkain na siya namang pangunahing dahilan ng mabilis na pagmahal Tama ka, ng mga Banatbay. bilihin at Tawanan serbisyo kasi, nitong mga Agosto. tanso. Ang antas niya no inflation rate, Binuto nasa ang laki sa layaw 5.3%. na Pinuto presidente. ito ang sunod-sunod Puyagaba. na pagbagal sa pagmahal ng mga Laki presyo sa at layaw, serbisyo walang mula utak. Enero hanggang Hulyo. Binuto Bigas ng mga ang isa sa may Sus Maria. pinakamalaking ambag sa pagmahal ng bilihin nitong Agosto. Nasa 8.7% agad ang iminahal. Pinakamabilis na Tingnan niyo taas yan. presyo yan mula noong November 2018 kung kailan nagkaroon ng krisis sa bigas. Pinakamahihirap syempre ang pinakaapektado niyan. Sa bottom 30%. So, mas malaki yung impact sa kanila. Kaya ang pamilya ni Aling Eva nagbabawas sa kanin. Magsasayang kami ng ng 1 kilo, ngayon half kilos na Oh lang. my God. Yan ang gusto ng gobyerno. Half kilo. Magsakripisyo kayo. Yes, tama. Totoo naman, di ba? Yan ang sinabi nila. Magsakripisyo naman kayo. Correct nga. Kumain na Sinasabi ng ni... kamote. Magsakripisyo kayo. Binoto nyo kami Sabi ng gobyerno rin, binoto nyo kami. Magsakripisyo kayo. Pero hindi lang mga bahay ang apektado, kundi pati mga negosyo. Kabilang sa mga may pinakamalaking ambag sa pagtaas ng inflation para sa buwan ng Agosto ay ang pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin kagaya ng isda, gulay, bigas, tubig, pati na rin ang LPG. Pati Dahilan na kaya naman tubig. tumataas din ang presyo ng mga pagkain sa mga karinderya kagaya nito. Dati po ay 10 pesos po yung rice, ngayon po 12. Ngayong nagpapatupad na ng price cap sa bigas, babagal na kaya ang antas ng inflation. Amoy kulub pa. Kaya nga, yung murang bigas amoy Dati kulob. 10, ngayon 12, amoy kulub pa yung bigas. You Correct. deserve it. Sa mga susunod na buwan, Magkakaroon siya ng adjustment. Pero of course, we will adjustment. be computing it year on year. Look So ninyo. last year kasi hindi ganun kataas yung presyo ng bigas.
Bukod sa bigas, dapat ring daw bantayan ang paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo na ginagamit sa delivery ng mga produkto. Kahit nasa 6.6% na ang average inflation mula Enero, nananatiling 2 to 4% ang Grabe. target sa pagtatapos ng taon. Ibig Whew! sabihin, My kailangan gosh. bumagal ang pagmahal ng bilihin ngayong Burr months kung kailan tipikal pa namang tumataas ang demand sa mga bilihin kaya nagmamahal. Para raw makontra ang pagmahal ng bilihin sa buong mundo, maaari raw magpatupad ng pansamantalang pagbaba ng mga taripa ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, asahang magpapatuloy ang pagmahal ng bilihin dahil sa epekto ng problema ng supply at pagmahal ng langis sa Yan, no. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, asahan nyo yan kasi Global magtataas pa yan ang dahil sa ano, global problema. oil prices. Global oil prices. Puro sagot Siyempre, global. yung mga tanso na naman, yung mga vlogger na tanso, sasabihin nila, ito si Banat ba eh, tanga-tanga to, it's global problem yan eh, oil yan eh. Bakit? May oil ba tayo? Global problem yan eh. Kaya ganyan yan nagmamahal kasi yung oil yan, global market siyang nagmamahal eh. Akala mo daming alam eh. Akala mo may alam eh. Global, ano yan eh, kaya it's a global thing. Wag na sisihin si Marcos dyan. Global yan eh. Iyon nga, global pero walang ginagawa ang gobyerno. Vlogger na ganyan. Oo nga, global yan. Okay? Yung oil problem, global yan. But it doesn't mean walang gagawin ng gobyerno para manatiling mura ang bilihin. Tama. Kaya nga dapat pinalalakas yung food security natin. Sinusuportahan yung... Kasi anong nangyayari? Ganito ha. Nangyayari ngayon sa mundo, nagkakaroon talaga ng ipitan. 'Di ba? Ayaw na mag-export ng ibang bansa. Dahil sila mismo nauubusan ng mga rice. Ayaw nila mag-export. Ang problema, tayo, ang ginawa ng ating presidente ngayon, sinanay tayo sa import. Pag may Correct. problema, import. Pati nga basketball player natin, import na eh. Nang wewe, oh. Kaya nga. Puro import. Parang wala nang local na basketball player eh. Ngayon mo, ang problema sila nung pinagbawal ng import dun sa isang laban. Birang buhay to. Puro import, hindi tinutulungan ng mga farmers. Import natin lahat instead na pinalakas yung sariling atin. Tama. Yung farmers natin sinuportahan. Alam mo yun, lahat ng pwedeng gawin sana para umasenso, bumilis. Ang lahat ng wala eh, hindi sinuportahan. Bakit? Ano sinuportahan? Mga smuggler. Mga importer, Mga smuggler, nag-import. mga hoarder. Diba? Yun ang sinuportahan. Bakit? Siyempre, doon ang pera eh. Wala namang pera sa mga farmers. Kaya nga, ganyan, kawais ang gobyerno nangyari? ngayon. Umaasa tayo sa kanila. So kung anong dikta ng global, umaasa na lang tayo. Tama, mali. Oh. Kaya nga, so iyon ang sinasabi dyan. Kaya, mabuti rin yan, matuto na kayong mag-diet. Sabi pa nga ni nanay, ang 1 kilo niya, half kilo na lang daw niluluto niya. Yan. Kasi yun naman ang gusto ng gobyerno na maraming mahihirap Kaya ayaw nilang tutulungan ang mga mahihirap, ang mga ordinaryong Pilipino na makaangat. Dahil dyan nila mabubula pagdating ng butuhan ang mga mahihirap. Dyan nila mauto-uto. Bigyan lang kayo ng 5 kilong bigas, 5 dilata na sardinas, bubuto na kayo. 1,000, ibuto na nyo. Hindi nyo iniisip na ang kapalit niyan, milyon, bilyon ang korupsyon na babawiin nila pag sila'y nakaupo. Kaya huwag kayong magpapauto. Pagdating ng eleksyon, bigyan lang kayo ng 5 kilong bigas, 10 dilata, 1,000 paipit doon sa bigas. Boboto na kayo. Yan ang nangyayari. Kaya binoto nyo si Kuting na Laki Salayaw. O ano ngayon? Lahat naghihirap, damay-damay na. At yan ang gusto ng gobyerno. Na tuloy-tuloy, maraming mga mahihirap dahil madali kasi kayong utuin. Pinapalamon lang kayo, binigyan lang kayo ng 1,000, boboto na kayo. Sige. Yan ang gusto nyo.
Minsan, karma-karma nga din eh. Kasi mga mukhang pera, hindi nyo iniisip eh. Ano ngayon, gumagapang na kayo pagbili ng rice. Ay, nako.